Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw sa inyong lahat. So, ito ang video ng aking ulat kung saan ikukwento or ibubuod ko ang nobelang Madaling Araw na ang may akda ay si Inigo Ed Regalado. So, ating kilalanin kung sino ba talaga si Ed Regalado. So, si Inigo Ed Regalado ay ipinanganak siya noong Marso 19, 1888 na sa Sampaloc, Manila. At siya ay anak ni na Inigo Regalado Corsica at Saturnina Reyes. Siya ay tanyag noon sa sagisag na Odalager, no? Naging patnugot siya ng pahayagang mithi, watawat, pagkakaisa at ng lingguhang magasin na ilang-ilang. Isa siya sa mga talibang panulaan, kilala siya bilang Makata ng Pag-ibig. So, ang kanyang mga tula ay natipon sa isang aklat na pinamagatang Damdamin na nagtamo ng unang gantimpala sa Timpalak Commonwealth noong 1941. Nag-aral si Ed Regalado sa Eskwela Municipal de Sampaloc at nakuha niya ang kanyang Pereto Mercantil sa Kolehiyo Filipino, ang Bachiller sa Sining sa Liceo de Manila at ang kanyang Bachelor in Leyes sa La Jurisprudencia. Pumasok rin siya sa Universidad ng Pilipinas, Fine Arts, kung saan naging guro niya si Fabian de la Rosa sa pagpipinta. At naging kaklase niya naman sina Fernando Amorsolo at Guillermo Tolentino. Hindi lamang siya makata, isa rin siyang kwentista, nobelista at periodista. Yun lang po ang kaunting pakilala sa maikda sa nobelang Madaling Araw. So, ating sisimulan ang pagbubuod or pagkukwento ng buod ng nobelang Madaling Araw. So, sa simula ng kwento, may naganap na karnabal sa Luneta. So, inaasahan na ang karnabal na ito ay pupuntahan ng maraming tao upang mag-aliw at magsaya. May mga payaso, may nagsasayawan, may musika at palaro. So, dumating ang isang grupo ng dalaga at binata na pinangungunahan ni Antonio Delgado, isang kilalang mangangalakal na mayaman sa bayan ng P. Ang mga dalaga at binatang ito ay sina Loisa, Ninding, Nieves, Session, Carding, Mauro, Daniel, Roman, Mariano at Pindoy. Dito ay nabigyan ng pagkakataong magtagpo ang mga nilalang na uhaw sa pag-ibig. Si Mauro ay sinamantala ang gabing yaong ipapahayag ang matatamis na salita mula sa dakilan nitong pag-iro sa kasintahang si Loisa. So nagkaroon ng parang nagtago yung magkasintahang Mauro at Loisa sa may mga damuhan kung saan sa likod ng mga maraming sasakyan. At syempre no, doon sila kumbaga nag-date no sa gitna ng karnabal no, may naganap parang doon sila parang sa pagkukwento nila or ano nila sa damuhan ay nagkaroon ng nagtalik sila. Doon sila nagtalik, naghalikan dahil syempre no, mahal nila yung isa't isa. So, at syempre alam ni Nendeng kung saan si Nendeng ay kaibigan ni Loisa. So alam ni Nendeng na nagtago sina Mauro at Loisa sa mga damuhan. Ngunit alam din ni Ricardo or yung bata na kasama ni Nindeng. So yung bata no, dahil walang sikretong hindi mabubunyag. So kinabukasan parang habang binibihisan ni Aling Menang si Ricardo ay parang nagsumbong si Ricardo. Syempre, bata naman si Ricardo. So, nalaman ni Aling Menang na nakipagkita at nakipag-usap ang inaanak si Loisa kay Moro. At sa Lunita pa ay nagtagpo at sa gitna pa naman ng maraming tao. Yan yung sabi ni Aling Menang. Dahil para kay Aling Menang, isang nakakawalan ng purin ang ginawa ni Loisa. Kinailangan malaman din ni Mang Marcos ang ginawa ng taskil niyang anak. So, hinintay nila ang pagdating nito galing sa trabaho. At nang malaman nito, nagsumbong si Aling Menang sa pagdating ni Mang Marcos ay talagang nagsumbong si Aling Menang kung ano yung nalaman niya na ginawa ni Loisa sa gabi ng karnabal na iyon.
Nang malaman nitong pagtataksil ng kanyang anak, no, isang malalakas na mga sipa, tampal ang umabot sa dalawang dalaga. Siyempre si Ninding ay always siya nasa bahay ni parang nandun siya sa bahay ni Loisa. So, dahil para kina Aling at Mang Marcos na hindi tumatanggap kay Mauro sapagkat sa kanilang palagay, si Mauro daw or ang binatang si Mauro ay isang palaboy, isang tauhang walang pagsisikap, no? Gayon na lamang ang kanilang pagsusuklam na tinurang binata. At mula nang araw ng kanyang pagkahiwatig, si Loisa ay di tinigilan sa pangangaral at pagtatagubilin. Or always advice sila kay Loisa na patungkol parang sinasabi ni kay Loisa na ayaw nila kay Moro, ganun. So hindi rin matanggap ni Kabisang Leon si Loisa sapagkat balak nang ipakasal ang binata kay Nes na isang kolehiyala. Siyempre si Kabisang Leon yung kumukupkob kay Moro kung saan hindi din niya matanggap na si Loisa yung naging maging magkatuluyan ni Moro. Dahil balak ni Kabisang Leon na ipakasal ang binata or si Moro kay Inis na isang kolehiyala. So, si Inis ay hinihinalang anak sa labas ni Kabisang Leon. At ito'y napatunayang totoo dahil naisiwalat rin ito ni Mauro kay Daniel sa kanilang pag-usap sa loob ng simbahan. So, at dahil dito, si Mauro at si Loisa ay naging magnanakaw na lamang ng panahon. 'Di ba? Parang pinagbawalan yung dalawa na makita, no? So, dahil doon, parang patago na lang yung pakikita ng dalawa. So, parang ang gabing yon ng Karnaba ay napagsamantalahang nilang nakawin, no? Yung parang, yung sabi ko kanina, parang dahil mali yung ginawa ng dalawa. Mali yung ginawa ng dalawa, parang nagtalik sila doon, parang binigay na ni Loisa yung, kumbaga sa Ingles, yung virginity ni Loisa kay Moro. Dahil mahal niya si Moro. So, si Moro at Loisa ay so, dahil yun nga nalaman nila yung nangyayari, so pinagbawalan sila. So si Moro at si Loisa ay nag-uusap na lamang sa pamamagitan ng isang mga liham. So nag-usap lang sila sa pamamagitan ng liham at dahil sa suporta ng mga kaibigan ni Loisa at si Moro, yung liham is ginaganon sila doon. Sila yung nagiging daan upang maipadala yung mga bawat liham ng makasintahang or makairog na si Loisa at si Moro. So, ang mga liham na ito ay umaabot kay Loisa sa tulong ni Nieves, yung sabi ko kanina. Isa pang dalaga at matalik na kaibigan ni Loisa at napapadalas ang pagbisita nito sa bahay ni Aling Menang. So, para sa kilawang pagtatagpo ni Moro at Loisa, sa ilog ng bayan ng X ay nagsasagwan sina Moro at Imo patungo sa lugar kung saan makikipagtagpo si Mauro kay Loisa. So nakita sila sa ilalim ng puno ng ilang-ilang. So, 'di ba, masayang-masaya silang dalawa dahil 3 buwan na silang hindi nakita. So, sinamantala muna nilang magpakalayo ng kaunti, no? Dumating sila sa isang bulwagan ng ilog habang sila ay nagsasagwan, no? Dumating sila sa isang bulwagan ng ilog, no? Isang kubong maliit, tirahan ng isang bantay damuhan. So, sa sobrang pagmamahal ni Loisa kay Moro ay binigay niya ulit ang kanyang iniingatang puri, no? Yung sabi ko kanina. So, yan yung parang yung pag-iibigan ni Moro at Loisa, no? Na parang nauwi nila lang sa patago nilang pagkikita. Ngunit ang nobelang Madaling Araw ay hindi lamang umiikot sa pag-iibigan ni Mauro at Loisa. Syempre, no, inilahad rito ang pag-ibig bilang kamatayan hindi lamang sa metaporikal na paraan, kundi sa aktwalidad. Kaaya-aya ang langit sa pagmamahalan ni Roman Ascension, sa isang mga karakter doon, yung marang may nagmamahalan tulad ni Roman Ascension. So, balit sa besperas na kanilang kasal noon, namatay si Roman dahil sa kolera. So, parang 'di ba si Roman Ascension ay dapat magpakasal sila. So, habang sila nagpakasal, habang hindi pa sila kasal, si Roman ay namatay dahil sa sakit na kolera.
So nawala ng kahulugan ang buhay ni Session dahil sa pagkamatay ng binata. So hindi naglaon at yumao rin ng dalaga sa matinding sama ng loob, no? Kamatayan at hindi ibang tao ang makasariling damdamin ang naglayo kina Roman at Session. Bagamat hindi sila nagkasama sa daigdig na ito, maari naman sila'y makasama muli sa kabilang buhay, no? Inilahad rito sa nobelang ito ay inilahad din rito ang pag-iibigan ni Daniel at Nieves. So sa kwento nila is napilitan silang magpakasal nang mahuli sila ng na si Antonio Delgado ng Dalaga, anak ni ama ni Nieves, no? Parang napilitan silang magpakasal dahil nahuli sila ng ama na si Antonio Delgado habang nagtatalik sa bahay ni Session dahil may piging na ginanap sa bahay ni Session at nagtitipon-tipon ang mga dalaga at binata. So, doon sila nagkaroon ng oras upang magtalik. So kasamaang palad, no, nahuli sila ng kanyang ama kaya nakasal sila. So, sa kanilang pagpapakasal, lubusang nasaktan si Pindoy na malaon na ring umiibig kay Nieves. Si Pindoy is may pagtingin din kay Nieves. No? Parang third party yung nangyari kina Daniel, Nieves at si Pindoy. Marahas ang ginawang paghihiganti ni Pindoy dahil sa nangyaring na pagpapakasal ni Daniel at Nieves. So, lumipas ang ilang buwan, may bali-balitang kumakalat na si Mang Marcos ay nangutang ng 600 piso kay Pindoy at pumayag si Loisa na maging kabayaran ng utang na salaping ito. So, nangutang si Mang Marcos kay Mang Pindoy. So, parang kabayaran si Loisa at pumayag rin si Loisa para naman makamit yung katahimikan ng ama at yung kinauutangan ng si Pindoy. So, pinaniwalaan ni Mauro ang balitang ito. Yung balitang kumakalat na nakautang ng 600 piso kay Pindoy at pumayag si Loisa na ang maging kabayaran. So, para kay Mauro, ipinakanulo ni Loisa ang kanilang pag-ibig at hindi niya pinakinggan ang pagsusumamo ng dalaga na siya ay walang kasalanan. So, nagmatigas ang binata at pinasyang lisanin ang kanilang bayan dahil sa matinding sama ng loob. So, parte ng paghihiganti ni Pindoy ang pagpapadala ng sulat kay Daniel na nagsasabing hindi anak ni Daniel ang dinadala ni Nieves. No, nakakapagtaka. Parang siniraan, no, naghatid ng liham si Pindoy kay na Daniel na yung dinadala ni Nieves ay hindi daw pala anak ni Daniel. Parang sinasabi ni Pindoy na siya yung anak ng dinadala ni Nieves dahil parang ganon, parang may nangyari. So, walang kaabog-abog na nilayasan ni Daniel ang asawa sapagkat katulad ni Mauro, hindi niya maating na ang tinuturing niyang pag-aari ay napasa kamay na ng ibang lalaki. No? Masakit sa kanila na yung mga iniirong nila ay napasa kamay na ibang lalaki dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari. So, napadala si Daniel sa matinding sinabuyo ng damdamin, no? Hindi man lamang niya kinausap ang asawang nagdadalang tao upang maliwanagan kung may katotohanan ang laman ng liham. So, hindi niya gi-clarify sa asawa niya kung totoo talagang yung laman ng liham na galing kay Pendoy. So, naglayas sina Mauro at Daniel na biktima ng di makatwirang panibugho. No, sila'y pumunta sa bayan kung saan nagmula si Juan Galit, no. Pumunta sila sa bayan kung saan nakilala nila or nagmula doon si Juan Galit. Si Galit lamang ang nakakaalam sa paglalagalag ng dalawang makaibigang ito, no. Si Tandong Endo ang may-ari ng bahay na tinuluyan ni Mauro at Daniel sa kanilang paglalayas. So, bahay na kanilang pinuntahan ay syempre sa bahay na kanilang tinuluyan ay si Tandang Endo ang may-ari. So, nakitira ang dalawang lalaki sa bahay ni Impong Indo. So, noon nagkakilala si Impong Indo at Juan Galit nang magkaroon ng sunog sa kanilang bayan. Pinabayan. So, pinatay ni Galit ang nagtangkang pumatay at magnakaw sa perang naisalba ng matanda. So, parang may nangyari din sa kay aming Indo
bakit sila nakilala kay Juan Galit. Parang minsan ay may nagtangkang pumatay or magnakaw sa pera ng matanda kaya si Juan Galit yung tumulong sa matanda. So pumunta sa Maynila si Galit upang magbagong buhay. So para magbagong buhay, no, nagkaroon ng himagsikan at pagkatapos nito at hindi naglaon, dumating ang mga Amerikanong mananakop at nang mamayagpag ang mga Amerikano, mas lalong naghirap si Galit, no? Sa pagdating ng mga Amerikano, dahil si Galit kasi ay parang nung una ay isa siyang mayaman. Ngunit nang dumating ang mga Amerikano, mas lalo siyang naghirap, no? Dahil nagkaroon ng himagsikan, ganun. So, dahil sa naipong salapi ni Galit, to parang nag-ipon si Galit dahil may isa siyang parang may pinakukunan siya ng pera kung saan pinagugupitan, no, barber shop kung saan dahil sa kanyang pagsasakripisyo may naipon siyang salapi. Nakapagpatayo siya ng bahay. Yung sabi ko, nakapagpatayo siya ng bahay pagupitan sa bayan ng P at hindi naglaon ay nawala ito dahil kinuha na ng may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanyang pagupitan. Siya'y tumira sa buhay ni Kabisang Leon at naging utos-utusan naman ng kabesa. Muling nagbalik sina Moro at Daniel sa bayan nung malagim ang naging wakas ng pag-iibigan ni Daniel at Nieves sapagkat yumao o namatay si Nieves dahil sa matinding sakit ng kalooban. Masakit kay Nieves na namatay yung iniibig niya. Namatay si Nieves dahil sa matinding sakit ng kanyang kalooban. So, nabuhay naman ang sanggol na ipinanganak ni Nieves. Nabuhay yung bata, no? So, nawala ng halaga ang pag-iyak ni Daniel sa harap ng puntod ng babaeng kanyang pinakanulo. So, hindi na rin halos inabutang ni Maurong buhay si Loisa dahil may lubha itong karamdaman sa dami ng masasamang kapalarang dumatal sa kanya. Ang kinakapatid niyang si Nendeng ay ipinagbili ni Mang Marcos sa bahay ng masasamang babae. No, napakasakit na yung kinakapatid niya ipinagbili ni Mang Marcos dahil sa kahirapan, no, nabilanggo din si Mang Marco dahil sa paglustay nito ng salapi ng kumpanyang pinapasukan. At ang pagkabaliw ni Aling Menang dahil sa sinapit ng kanyang pamilya. Dahil sa mga pangyayari, parang nabaliw si Aling Menang. So, mapalad si Moro sapagkat naliwanagan niya ang lahat at nagawa niyang humingi ng tawad kay Loisa. So, si Inis ang nag-alaga kay Loisa at dahil sa awa ay kinukup ito sa bahay ni Kabisang Leon kung saan nakatira ang dalaga. Nang nagkasakit bago mamatay si Loisa ay si Inis ang nag-alaga at kinukup niya ito sa bahay ni Kabisang Leon. Nawala ang bahay ni Aling Menang dahil parte iyon ng ipinambayad kay Pindoy. So, nalaman ni Juan Galit na magkasundo si Pindoy at Kabisang Leon sa paggawa ng masasamang bagay sa pamilya ni Loisa. Parang si Pindoy pala at Kabisang Leon ang punot dulo, no, ng mga masasamang nangyari sa sa pamilya ni Loisa. So nalaman ito ni Juan Galit. So nag-udyok at ito yung dahilan na nag-udyok kay Galit na patayin si Kabisang Leon. Dahil nais nang ipagtanggol at ipaghiganti ni Juan Galit ang mga taong inalipus na makapangyarihang tauhan na si Kabisang Leon at si Pendoy. So, habang nag-udyok, nagplano si Juan Galit na patayin si Kabisang Leon. So, isang araw, sa hating gabing yaong lasing si Kabisang Leon, ay pinasok ng binata at walang awang pinatay ang kabisa. Walang awang pinatay ang Kabisang Leon, no? Pinasok niya sa habang lasing si Kabisang Leon ay pinasok na ito sa kung saan siya naglalasing at talagang pinatay niya ito. So, waring parusa naman kay Pendoy na pagtatapos ng nobela. Yung pagtatapos sa wakas ng nobela is waring parusa naman, no? Parang parusang kay Pendoy ay nawalan na siya ng bait at di maiwasang bunga ng kanyang rasyonal na kilos at gawi na nagdulot ng saping-saping hirap sa mga tauhan. Pagkatapos kitila ng buhay ni Juan Galit si Kabisang Leon ay tuluyan ng naglahot, hindi tiyak saan siya paroroon. Tinalikuran niya ang sistemang nagtuturing na siya'y kalaban ng bayan. Doon lang nagwawakas ang nobela. So, sa kabila ng
ma masasayang pangyayari ay na parang nauwi sa mga masasamang pangyayari kung saan nagkaroon ng dahilan ng bawat karakter ay mga karakter ay may mga namatay, may talaga no, ika nga nila ang buhay ay permanente. Kung masaya ka ngayon, ay pwedeng hindi temporary lamang yung kasiyahan na yun. Dahil may oras din na pumapasok yung kalungkutan. At doon lamang nagtatapos ang nobela at sana na mas naintindihan ninyo yung buod ng nobela. At maraming salamat po sa pakikinig.